Mr. Silent Channel. Kabanata 321 hanggang 325. Ay tinamaan ng kidlat. 0321. Pagkalipas ng alas 9 ng gabi, sa isang suburban county sa hilaga ng Huahay, ang bahay ng isang magsasaka ay naiilawan ng ilang beses. Bahagyang nagulat ang mga kalapit na residente nang makita nila ang mga ilaw, dahil lahat ng matatanda sa pamilya ay namatay, at ang mga nakababata ay nagtatrabaho sa ibang bansa, at bihirang bumalik minsan sa isang taon. Gabing-gabi na, at biglang bumukas ang mga ilaw, ibig sabihin, bumalik ang ina mula sa ibayong dagat. Gayunpaman, dahil hindi pamilyar dito ang mga kalapit na residente, hindi sila bibisita kung nakita nila ito. Sa oras na ito, sa silong ng bahay, isang nakatagong silong ang pumasok sa isang lihim na pinto, ang mga maliliwanag na ilaw ay nagmistulang araw. Si Tunghozen ay nakasuot pa rin ng kulay abong Amerikana. Nakatayo siya sa underground na laboratorio na ito na sumasaklaw sa isang lugar na higit sa 400 metro kwadrado, na parabang siya ay pumasok sa isang hinaharap na mundo. Ang isang malaking bilang ng mga pangagham na instrumento, isang malaking bilang ng mga babasagin, at iba't ibang anatomical na materyales ay inilagay sa ilang hindi kilalang likido. Marami sa kanila ay mga organo pa nga ng tao. May mga nahati pa. Nang makita ni Tunghozen ang isang bangkay ng babae, nahati ito ng patayo, at nakita niya sa gilid ang iba't ibang organo ng bangkay ng babae. Agad siyang nagsimulang magretsyang, at nagmamadaling ibinaling ang kanyang ulo at hindi ng ahas na tumingin pa. Halos isang oras na rin simula nung pumasok siya dito. Sa sandaling dumating si Song Xinghe sa secret base na ito, hiniling niya sa kanya na maghintay dito. Si Song Xinghe mismo ay tumakbo sa isang hiwalay na silid, hindi alam kung ano ang kanyang ginagawa. Ang tunay na may-ari ng bahay na ito, ang estudyante sa ibang bansa, ay pinatay na ni Song Xinghe. Kinuha ni Song Xinghe ang impormasyon ng pagkakakilanlan ng taong iyon at kinuha ang lugar na ito bilang kanya. Dahil ang lugar na ito ay walang kinalaman sa Song Xinghe sa pangalan, kaya walang makakahanap dito. Muli ring naramdaman ni Tunghozen na malalim ang plano ni Song Xinghe, at ang tatlong kuwebo ng Tusong Kuneho ay hindi maaaring maging mas angkop. Sa wakas, makalipas ang halos 2 oras, bumukas ang pinto ng maliit na isolation room. Isang lalaki ang lumabas na walang kahit 1 pulgadang sinulid, nakayapak lang. Nang makita ni Tunghozen ang lalaking ito, natakot siya kaya halos madapa siya sa lupa. Ikaw! Ikaw! Ang mga mata ni Tunghozen ay dilat, at itinuro niya ang lalaki ng nanginginig, Wei. Weiming. Ang lalaking nasa harapan niya ay kamukha ni Su Weiming. Gayunpaman, agad na nagising muli si Tunghozen, patay na talaga si Su Weiming, ito si Song Xinghe. Ngumisi at ngumisi si Song Xinghe, at ang pagngisi na ito, na lumitaw sa mukha ni Su Weiming, ay kakaibang kakaiba. Bakit? Kagaya ng anak mo, nakakatakot ba? Nanginginig na tumayo si Tunghozen, iniisip ang kanyang malungkot na namatay na anak. Ang kanyang mga mata ay namumula, Guro, bakit ka nagpapanggap na ganito? Wala siyang pakialam kay Song Xinghe na walang damit, dahil sa pagitan nila, ilang beses na nilang nakita ang katawan ng isa't isa. Lumapit si Song Xinghe Shiren kay Tunghozen at sinabing, sa tingin mo ba dinala kita sa Australia para hanapin ang anak mo para lang makuha ang pera niya? Ang gusto ko ay ang status niya bilang tagapagmana ng pamilya Su. Ang tagapagmana. Mapait na ngumiti si Tunghozen, pero, Guro, si Weiming ay talagang anak namin ni Jing Hongji, at walang kinalaman kay Su Changping. Sabi mo hindi mahalaga, hindi mahalaga. Hanggat nabubuhay pa si Su Weiming, hindi pwedeng maupo na lang si Su Qingzhou at huwag pansinin ito, hanggat nasa kaguluhan si Su Qingzhou, magugulo si Ye Fan. Kung gusto kong pahirapan si Ye Fan, kailangan kong pabayaan ito. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay nagsimulang magdusa muna, at ang ating paghihiganti ay nagsisimula pa lang, sabi ni Song Xinghe na may masamang ngiti. Bagamat hindi maintindihan ni Tunghozen ang lahat ng kahulugan, napakaapura niya nang maisipan niyang gawing magulo si Su Qingzhou, tumanggaw siya at sinabing, matalino si Master, iniisip ng asong iyon na tuluyan na niya akong inalis at maaari siyang maging chairman sa isang matatag na paraan. Hindi mo siya hahayaang magtagumpay. Beach. Ibig kong sabihin, wala nang mas mura kaysa sa iyo, tama. Ang anak na ipinanganak sa iba ay niloko si Su Changping ng higit sa 20 taon, haha. Tumawa si Song Xinghe, biglang hinawakan ang leeg ni Tunghozen, at itinulak ang kanyang katawan sa lupa. Guro, huwag. Alam ni Tunghozen kung ano ang susunod na mangyayari, bagamat nakasanayan na niya ito, ngunit ngayon ay mukha na ni Su Weiming si Song Xinghe, at mayroong hindi maipaliwanag na takot at pagtutol sa kanyang puso. Ngunit si Song Xinghe kahit anong mangyari, tumawa siya ng malakas, at idiniin siya pababa. Nang bumalik sina Ye Fan at Su Qingzhou sa mansyon sa Beilu County, naghanda na si Tia Jiang ng mesa ng mga pagkain at naghintay sa kanila ng mahabang panahon. Dahil alam niyang napakaraming pasikot-sikot sa likod, medyo natakot din si Tita Jiang. Mapalad siya na hindi naintindihan ng matandang babae ang tao. Kasama si Ye Fan doon, talagang may seguridad si Su Qingzhou. Labis din ang pananabik ni Tita Jiang nang makitang hindi lamang nagkasundo ang mag-asawa, kundi tila nagiging malapit na rin. Ang sumunod na araw ay Lunes.
Habang papunta sa trabaho, tinitingnan ni Su Qingzhou ang mga dokumento sa kanyang tablet. Sa kalagitnaan, tumangala ang babae at sinabi kay Ye Fan, na nagmamaneho, maaari kang sumama sa akin sa enamel. Natigilan si Ye Fan at tumingin sa rearview mirror, bakit ka pupunta sa Fa Country? Mrs., gusto mo bang sumama sa akin sa honeymoon? Nakatipid din ako sa paghahanap ng iba pang mga tagapagsalin, opisyal na polalawikan ng aming sangay sa Europa, at makakakita ako ng maraming mga kasosyo upang magpatupad ng ilang partikular na plano ng pakikipagtulungan. Sabi ni Su Qingzhou. Lumingon si Ye Fan at sinabing, asawa, ikaw ay napaka-ambisyosa, ito ay lubhang delikado, at ito ay maaaring walang halaga. Ang mataas na panganib ay may mataas na kita. Ang lakas ko ay nagnenegosyo. Gusto kong mabuhay sa harap ng mga taong iyon sa Guigo. Siguradong huli na ang lahat para magsimulang magsanay. Ang pinakamabilis na paraan para maging mas malakas ay ang magkaroon ako ng mas mataas na antas sa mundo. Katayuan, pagsusuri ni Su Qingzhou. Bahagyang ngumiti si Ye Fan, naisip pa rin ni Su Qingzhou na ito ay medyo simple. Sa katunayan, gaano man siya kalakas sa negosyo, sa isang tiyak na lawak, sa mata ng ilang puwersa, walang anumang banta. Ito ang dahilan kung bakit, ang mga lumang Pinos ng Kering Group, ay nagnanais na sila ay magretiro mamaya at mas protektahan sila. Kahit na ang mga nangungunang negosyante, nang walang proteksyon mula sa ganap na lakas, ang kanilang kayamanan ay hindi naiiba sa basurang papel sa mga kritikal na sandali. Gayunpaman, kung si Su Qingzhou ay pumunta sa ibang bansa, ito ay magpapabilis sa kanyang paglaki, at hindi sinubukan ni Ye Fan na panghinaan siya ng loob. Bakit hindi ka nagsasalita? Nakakatawa ba ako? Hindi komportable si Su Qingzhou nang makita niya ang katahimikan ng lalaki. Nagmamadaling umiling si Ye Fan, hindi, iniisip ko lang na masyadong matalino ang desisyon mo, Mrs. Hindi ako naniniwala, pinagtatawanan mo siguro ako. Hindi ko talaga ginawa, I swear to God. Napakabastos mo, insulado ka sa tamaan ng kidlat, ano pa ang silbi ng pagmumura? Ako. Si Ye Fan ay ganap na hindi nakaimik, kung minsan ay iniisip ito, ang Su Qingzhou talking ay magaling din. Walang kamalay-malay na humandar ang sasakyan sa ibaba ng kumpanya at papasok na sana sa underground garage, ngunit dalawang lalaki at babae na nakasuot at naka-white shirt ang lumabas sa harapan at inihinto ang sasakyan. Kabanata 0322 Pambansang Kayamanan. 0322. Sumimangot si Ye Fan, inihinto ang sasakyan, at naglakad sa driveway, anong ginagawa mo dito? Ang mga taong dumating ay ang mga tinak ng dugo at malamig na nyebe ng Dragon Soul. Mr. Ye, nakalimutan mo na ba ang dati nating kasunduan? Nandito na lahat ang mga pangunahing tauhan na may kinalaman sa eksperimento. Magsisimula na ang eksperimento sa mga susunod na araw. Sana ay makasama ka sa aming security team. Ngumiti si Leng Zhou kay Rode, napakagalang. Tinapik ni Ye Fan ang kanyang noo, at halos nakalimutan niya. Sa pagbabalik tanaw, bumaba din si Su Qingzhou sa kotse. Sumasakit ang ulo niya at hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Anong nangyayari? Tanong ni Su Qingzhou. Asawa, nangako ako sa isang matandang kaibigan na paprotektahan ko ang isang tao. Maaaring tumagal ng ilang araw bago mawala. Napangiti si Ye Fan na nahihiya, okay lang bang pumunta sa enamel mamaya? Sino ang paprotektahan mo? Sino sila? Nagtaka si Su Qingzhou, ito ay masyadong biglaan. Paumanhin, Miss Su, classified operation ito, at wala kaming komento. Si Leng Zhou ay naglabas ng isang sertipiko na may nakaprint na pambansang emblem, at sinabing, mangyaring makipagtulungan at huwag mag-leak ng anumang impormasyon. Bagamat naliligaw si Su Qingzhou, alam din niya ang tungkol sa ganitong uri ng bagay. Walang silbi para sa kanya ang magsabi ng anuman, kaya kailangan niyang sabihin, kung gayon, ingatan mo ang iyong sariling kaligtasan. Tuwang-tuwa si Ye Fan, talagang natutong magmalasakit sa kanya ang kanyang asawa, nagmamadali siyang tumango, at inabot ang kamay para yakapin ang babae, asawa, yakapin natin, mahal. Umalis ka na. Huwag kang kadiri. Iniunat ni Su Qingzhou ang kanyang kamay ng direkta hinarang ito, umatras, at hiniling sa kanya na laruin ang trick na ito sa isang lalaki sa harap ng iba, ngunit hindi pa rin niya magawa. Si Ye Fan ay labis na nagsisisi, ngunit pinapanood lamang niya si Su Qingzhou na nagmamaneho pababa. Pagkaalis ni Su Qingzhou, sinabi ni Zhu Ji na may diretsyong mukha, tara na. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, sandali lang, may dalawa pa akong babaeng nagtatrabaho dito, sasabihin ko rin sa kanila. Individual. Ang sinabi ni Ye Fan ay natural na sina Feng Yueying at Shu Lingshan, lalo na si Feng Yueying, na papalapit ng papalapit kamakailan. Nang maisip niyang baka hindi na niya makikita ang magandang dalaga sa loob ng ilang araw, nagatubili siya. Ang mga itim na linya ni Bloodthorn at Leng Zhou sa buong mukha nila, hindi sila nagkaimik tungkol sa pribadong buhay ni Ye Fan. Naghintay daw ito ng ilang sandali, ngunit umabot ng mahigit kalahating oras bago lumabas si Ye Fan sa Jingxiu Building at sumakay sa isang off-road na sasakyan na may lisensyang militar. Ang sasakyan ay humandar hanggang sa daungan ng rehiyon ng militar, noon lang nalaman ni Ye Fan na kailangan pa niyang sumakay ng bangka. Saan ito pupunta? Nagtataka si Ye Fan. Luchun Island, sabi ni Bloodthorn. Natigilan si Ye Fan saglit.
Narinig na niya ang islang ito. Lumabas siya sa isang estero sa Huahay at mapupuntahan ng bangka sa loob ng 1 oras. Willing na pumunta. Hindi ba maliit na isla iyon para sa turismo? Bakit nandyan pa rin para sa mga eksperimento? Tanong ni Yefan. Ang eksperimentong ito ay lubhang mapanganib. Hindi namin ito magagawa sa Huahay, dahil nag-aalala kami na makakasakit ito sa mga ordinaryong tao. Bukod dito, ang lahat ng mga ari-arian sa Luchun daw ay Union Real Estate, na namuhunan ni Miss Chu Yunyao. Ang instituto ay itinayo doon ng palihim. Lalong naging interesado si Yefan. Isang eksperimento ang kailangang isagawa sa isang isla. Sa paghusga sa kanyang karanasan, malamang na mahulaan niya kung anong uri ng eksperimento ito. Natatandaan ko na nasa physics si Chu Yunyao. Hindi kaya gumagawa siya ng mga eksperimento sa armas. Nakangiting tanong ni Yefan. Nagkatinginan sina Leng Zhu at Zuthorn, at sumagot si Leng Zhu, Mr. Ye, kapag pumunta ka, magkakaroon ka ng pagkakataon na malaman sa madaling panahon. Sa totoo lang, ang antas ng seguridad namin, hindi pa rin namin malalaman ang partikular na nilalaman ng eksperimento. Tumigil din si Yefan. Pagkatapos magtanong ng higit pang mga katanungan, sinundan niya siya sa speedboat ng militar at mabilis na nagtungo sa Luchun Island. Hindi nagtagal pagkaalis ni Yefan at ng iba pa, bumaba ang isa pang grupo ng mga sundalo mula sa daungan, lahat sila ay armado, at ang pinuno ay ang Silver Dragon swordsman na si Teng Ziqiao. Sa likod ni Teng Ziqiao, ang ini-escort ay si Academic Hien Guyu. Captain Teng, nagsumikap ka, at ipauubaya sa amin ang Academic Hien na si Guyu. Binati siya ni Tan Jiang, ang division commander sa uniforme ng isang mayor na general. Master Tan, hindi ba kailangan ng Academic Hien na si Guyu na ay escort natin siya sa Luchun Island? Naguguluhang tanong ni Teng Ziqiao. Ngumiti si Tan Jiang, Captain Teng, ang utos na inilabas ng superior, ang Dragon Soul Commando ay nakaistasyon sa Huahay, at hindi na kailangang pumunta sa isla para magsagawa ng defense mission. Bakit? Nagtatakang tanong ni Teng Ziqiao, hindi ba tayo ang backbone ng security mission na ito? Tumango si Tan Jiang, sa orihinal ay oo, ngunit tila napagkasunduan ng tagapayo ng militar at ng Dragon King na ang seguridad sa isla ng Luchun ay hindi na mapipigilan. Hindi na magkakaroon ng anumang aksidente, kaya Captain Teng, hindi mo na kailangan pang pumunta sa isla. Nagulat si Teng Ziqiao, pwede bang? Nandito ang babaeng Phoenix. Ibinaba ni Tan Jiang ang kanyang ulo at tumawa, Captain Teng, huwag nang magtanong patungkol sa mga detalye, alam ng lahat ang mga patakaran. Academic Hien Gu, ipapadala namin sila sa isla. Pumikit si Teng Ziqiao, bagamat walang inamin si Tan Jiang, ngunit nang maisip niya iyon, tiyak na dumating na ang babaeng Phoenix. Kung hindi, ang Dragon King at ang military advisor ay hindi magiging ganoon kay Ganhawa. Sa kasong ito, sa Huahay tayo magpwesto. Kamakailan, ang ating mga komando ay nagsusumikap, para lang mabigyan ng holiday ang lahat, sabi ni Teng Ziqiao. Haha, sa pagkakataong ito ay hindi libre ang aking matandang Tan, kung hindi, yayayain ko si Captain Teng na uminom. Si Captain Teng ay tila isang nangungunang estudyante ng Huahay University sa simula. Ito ay isang magandang pagkakataon upang bumalik sa kanyang alma mater sa pagkakataong ito at makasama ang mga lumang alumni. Pagkatapos ng ilang salita ng pagbati, dinala ni Tan Jiang si Guyu sa speedboat. Academic Hien Gu, talagang mahirap para sa iyo noon. Sa katunayan, dapat ay matagal mo na kayong dinala sa isla, ngunit kung tutuusin, napakaraming taon na kayong nasa ibang bansa, at wala pa kaming sapat na pagsusuri sa background. Pagkatapos ng lahat, nag-aalala ako na hindi magugulo ang mga patakaran, magalang na sabi ni Tan Jiang. Si Guyu, na may mga puting templo, ay ngumiti at nagsabi, Hoy, Master Tan, huwag mong sabihin iyan, naiintindihan ko, ang sinumang lalahok sa ganoong mahalagang eksperimento ay dapat na lubusang maunawaan ang mga detalye. Ito ang ating bansang Xia na nangunguna sa ranggo sa mundo. Magandang pagkakataon para sa isang malakas na bansa. Salamat sa mga siyentipiko tulad ni Gu, na bumalik mula sa ibayong dagat at inialay ang kanilang sarili sa paglilingkod sa bansa, nakarating kami sa kung saan kami ay hakbang-hakbang, sabi ni Tan Jiang na nakangiti. Ano tayo? Nagre-research lang kami. Si Miss Chu Yunyao ang tunay na henyo. Sa wakas, pinalad akong nakilala ko siya ng personal. Nanginginig ang mga dati kong buto sa kasabikan. Sina Tan Jiang at Gu Yuyu ay sumakay sa bangka sa bawat salitang sinabi ko, na nagpapapuri sa isa't isa. Sa daungan, pinanood ni Teng Ziqiao ang speedboat na umalis, ang kanyang mga mata ay kumikislap, nag-iisip. Nang dumating si Yefan sa Luchun Island, nalaman niyang wala ng mga turista sa isla, at ang mga resort sa buong isla ay sarado sa pangalan ng pagsasaayos. Higit pa rito, lumalayo sa isla, sa loob ng 2 nautical miles, mayroon ding mga patrol ng iba't ibang barkong pandagat. Sa isla, ang radar ng militar ay kumpleto rin sa kagamitan, at mayroong hindi bababa sa 1,000 sundalo na may bukas at madilim na mga poste. Hindi napigilan ni Yefan na mapabuntong hininga, kahit na dumating ang number 1 shift, tinatayang ito ang pamantayan ng pagbabantay. Si Chu Yunyao ay tila isang tunay na, pambansang kayamanan, na siyentipiko. Kabanata 0323 Ano ang pag-aaralan? Pagkatapos ng 0323
Pagbaba, si Lengzu at Suji ay may iba't ibang gawaing inspeksyon sa seguridad na dapat gawin, habang si Yefan ay dinala ng isang staff ng isla sa Cloud Resort Hotel sa gitna ng isla. Mr. Ye, please. Ang staff member ay isang babaeng nasa mid-30s, nakasuot ng black-rimmed glasses, na may malungkot na ekspresyon, isang beige office suit, at slim figure. Ngunit nakikita ni Yefan na ang babaeng ito ay napakalakas, at tiyak na hindi siya isang ordinaryong babaeng katulong. Sige, manguna ka, nakangiting sabi ni Yefan. Ang 5-star hotel na ito ay itinayo laban sa isang bundok sa gitna ng isang isla. Ang bawat palapag ay napapaligiran ng maraming berdeng halaman, na medyo katulad ng hanging gardens ng Babylon. Orihinal na isang hotel kung saan nagpupunta ang mga turista, ngayon ay walang laman, at bawat palapag ay pinapatrolya ng mga sundalo. Matapos dalhin si Yefan sa elevator, nagtanong ang babaeng staff sa pamamagitan ng communication device sa kanyang tainga, Chudong, nandito si Mr. Yefan, mangyaring dalhin siya sa kwarto O. Lumapit ka sa akin, komunikasyon ang boses ni Chu Yunyao ay nanggaling sa kabilang panig. Bagamat malinaw na naririnig ni Yefan, naguguluhan siya kung nasaan siya. Ang staff ay sumulyap kay Yefan ng may pagtataka, at tila nagulat na maaari silang direktang pumunta kay Chu Yunyao. Mr. Ye, mangyaring pumasok sa elevator. Ang mga tauhan ay mas magalang. Pagkatapos pumasok ni Yefan sa elevator, nakita niyang tinanggal ng staff ang kanyang salamin at itinuon ang kanyang mga mata sa isang scanning spot sa elevator. Nilagyan din ba ang elevator ng iris scanning? Hindi inaasahang tanong ni Yefan. Oo, para lamang sa mga espesyal na palapag, kailangan ng pag-scan ng iris, malumanay na paliwanag ng staff. Pagkababa ng boses ay nagsimulang lumubog ang elevator. Ito ay malinaw na ang unang palapag, ngunit ito ay bumaba para sa hindi kilalang bilang ng mga palapag. Makalipas ang mahigit 10 segundo, bumukas ang pinto ng elevator, at napagtanto ni Yefan na may isang military scientific research base na nakatago sa bundok. Ang dahilan kung bakit ito ay baseng pang-industriya ng militar ay dahil nakita ni Yefan na mayroon pa ring 3 submarino na ginagawa dito. Sa paghusga mula sa hitsura ng submarino, ito ay dapat na ang pinakabagong nuclear submarine ng Xia Kingdom. Ang banta ng ganitong uri ng nuclear submarine ay sapat na upang maalarma ang kaharian ng magnesium at kaharian ng Wei. Mr. Ye, lahat ng nakikita ko dito ay isang lihim ng militar, ngunit dahil hiniling ka ni Director Chu na bumaba, tiyak na malaki ang tiwala niya sa iyo. Sabi ng staff, at naglabas ng kopya ng kanyang ID card, na kahangahangang nakasulat. Na may mga salita ng Department of Homeland Security. Kinusot ni Yefan ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, Kai Ke. Miss Kai, hindi ko nakita, kaya ikaw ay mula sa Department of Homeland Security. Ito ay higit pa sa kalahating antas na mas mataas, at karaniwang pinakapinagkakatiwalaan ng pinuno ng No. Isa. Ang sekretong departamentong nabuo ay hindi bukas sa publiko. Tumango si Kai Ke, sa totoo lang, ang mga panlabas na transaksyon sa negosyo ng Union Group ay para lamang sa pagtatakip. Palagi kaming nakikibahagi sa pinakakateng-edge na pananaliksik sa armas, at si Director Chu ang aming punong inhinyero. Kung hindi dahil sa espesyal na katayuan ni Director Chu, at may mga espesyal na kahilingan, hindi namin siya pinapayagang makipag-ugnayan sa mga tao sa labas ng kusa. Mr. Ye, dahil malaki ang tiwala sa iyo ni Dong Chu, sana ay masaya tayong magtulungan. Inabot ni Kai Ke si Yefan na may walang pakialam na ekspresyon, bagamat sinabi niyang ito ay napakagalang, ngunit ang nakatagong kahulugan ay na kung ito ay, hindi nais, kung gayon si Yefan ay tiyak na walang magandang prutas na makakain. Nagkibit balikat si Yefan. Alam din niya na sa harap ng Department of Homeland Security, gaano man kalakas ang isang mandirigma, lahat ng iyon ay kalokohan, dahil sila ang seryosong militar ng estado ng Xia, at hindi sila gumagamit ng mga baril at kanyan upang talunin ang mga tao, ngunit mga intercontinental missiles. Sa makatuwid, kailangang igalang ni Yefan ang isa't isa at magalang na nakipagkamay kay Kai Ke. Giggle, Direktor Kai, tatakutin mo ang mga bisita ko ng ganito. Isang magandang boses ang dumating, si Chu Yunyao iyon. Lumingon si Yefan, nagliwanag ang kanyang mga mata. Dahil si Chu Yunyao ay nakasuot ng puting Amerikana ngayon na may beige na sweater at masikip na itim na leather na pantalon. Kung hindi dahil sa mahaba at mabilog niyang binti, karamihan sa mga babae ay hindi maglalakas loob na magsuot ng mga ito ng buong tapang. Ang susi ay ang puting Amerikana na ito, at ang mataas na buhok, ay nagdaragdag ng isang dampi ng katalinuhan sa mature na kagandahan ni Chu Yunyao. Bakit parang tulala ka? Kahit maganda ako, hindi mo naman kailangang maging baliw. Lumapit si Chu Yunyao kay Yefan at sinabing. Wala pang 2 sentimetro ang pagitan ng dulo ng kanilang ilong. Tiningnan ni Yefan ang maselang mukha sa harap niya, ang maselang mapupulang labi nito ay parang pulang seresa, at hindi na siya makapaghintay na ibaba ang kanyang ulo at kumagat. Gayunpaman, alam na alam ni Yefan na ang ngiti at alindog ng babaeng nasa harapan niya ay siya lang ang nagpanggap. Wala man lang siyang nararamdaman. Sa kanyang mundo, mayroon lamang kaligayahan at galit, na maaari lamang ituring bilang emosyonal na mga reaksyon. Hindi kasing ganda ng asawa ko, sabi ni Yefan na may masamang ngiti pagkatapos niyang kumalma.
Agad na nanlamig ang mukha ni Chu Yunyao, na para bang ibang-iba siya sa ngayon. Lumayo siya ng isang hakbang at mahinang sinabi, napakadiriwang tao mo. Kung makikipaglaro ka, wala akong balak bigyan ka ng basang halik. Iyon lang. Hindi mo sinabi kanina, sabi ni Ye Fan. Hinawakan niya ang kanyang ulo ng may panghihinayang. Bahagyang umubo si Kai Ke at sinabing, Chu Dong, mayroon ka bang ibang order? Kung hindi, maghahanda ako ng tanghalian. Hindi, alis na tayo. Ikan-away ni Chu Yunyao ang kanyang kamay. Tumango si Kai Ke, saka tumalikod at umalis. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, isang direktor ng Departamento ng Homeland Security, paano siya maituturing na isang mataas na antas ng opisina, at siya ay tulad ng isang lingkod sa ilalim ng iyong pamumuno, Miss Chu Yunyao, tinitingnan kita ng may paghanga. Malamig na bomb-antong hininga si Chu Yunyao, hindi ko siya lingkod, isa lang siyang time bomb na inayos ng mga hepe. Kapag gumawa ako ng isang bagay para ipagkanulo ang bansa, siya ang kikitil ng buhay ko. Nakikita mo ito ng husto, sa palagay ko ay hinahangaan kanya. Ngumiti si Ye Fan, sinulyapan ang nuclear submarine na malapit ng makumplito, at sinabing, medyo hinahangaan ko ito, ngunit hindi ko inaasahan na makakagawa ka ng ganito. Lumabas ka. Walang ekspresyon ang mukha ni Chu Yunyao, ngunit may bakas ng pang-aalipusta sa kanyang mga mata, hindi ito ang gusto kong gawin, ito ay isang laruan lamang na ginawa ng militar, batay sa Diyos ng hilagang hangin ni Mauzi. Ang bawat barko ay maaaring magdala ng 16 na piraso ng Intercontinental. Ang isang missile ay maaaring sirain ang isang bansang magnesium. Laruan pa rin ito. Sa bagay na ito, malamang na magkakaroon ng bangungot ang Magnesium Army sa gabi, sabi ni Ye Fan. Walang silbi ang ganitong uri ng armas. Ito ay hindi hihigit sa isang digmaang nuklear. Sa pagtatapos ng digmaang nuclear, ang magkabilang panig ay magdurusa. Ang sandata na gusto kong gawin ay isang sandata na maaaring sirain ang buong mundo, ngunit tayo lamang ang mananatiling buo. Chu Yunyao isang mayabang na tingin ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Nang makita ang nalilitong ekspresyon ni Ye Fan, mapaglarong sinabi ni Chu Yunyao, gusto mo ba talagang malaman, ano ba talaga ang sinasaliksik ko? Chapter 0324 Sino ka? 0324. Hindi ba nandito si Ye Fan para lang malaman kung tungkol saan ang eksperimentong ito? Sinabi ng batang si Exi Lin Yuan na maaaring makatulong sa kanya ang eksperimentong ito. Naniniwala si Ye Fan na hanggat gusto ni Exi Lin Yuan na mamuhay ng magandang buhay, tiyak na hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na magsinungaling sa kanya. Kaya, tumango si Ye Fan at nakangiting sinabi, oo, anong uri ng pananaliksik ang nagbigay sa akin ng maraming pananaw? Ang mga mata ni Chu Yunyao ay kumislap ng mapanlinlang na tingin, ang dami kong gustong malaman, ngunit hindi ko sasabihin sa iyo. Fuck. Hindi na makapaghintay si Ye Fan na sampilan ang babaeng ito sa puwetan, kung ganun nagsasalita ka ng kalokohan. Anyway, makikita ko ito mamaya, kaya huwag mong sabihin sa akin, maghihintay ako hanggang sa simulan mo itong gawin at makita mo mismo. Sino ang nagsabi na makikita mo ito sa lalong madaling panahon? Pabirong sinabi ni Chu Yunyao, hindi ko lang hahayaang makita mo ito. Kapag tapos na ang eksperimento, papapasukin kita sa labas at hindi kita papapasukin. Haha, pwede mo namang pigilan. Buhay ka ba? Sa tingin mo bakit ako nandito? Hindi ba't mas magaling ako sa lahat ng pinagsamahan dito? Masayang sabi ni Ye Fan. Pinaikit ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata, kung maglakas loob kang maging matigas, hihilingin ko kay Kai Ke na sabihin sa Department of Homeland Security na ikaw ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, ngunit daranasin mo ang kahihinatnan ng iyong magandang asawang si Su Qingzhou. Bahagyang. Masakit ito sa akin at nakakaapekto sa aking mga eksperimento, ngunit ito ay maituturing na pagtataksil. Si Ye Fan ay sumipsip ng malamig na hangin at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pinagbantaan pa siya ng babaeng ito. Ngunit muli, kahit gaano pa kakumpiyansa si Ye Fan, hindi siya nang ahas na lumaban sa gobyerno ng Xia. Giggle, dare to say it now, nakikita mo ba talaga? Nakita ni Chu Yunyao ang pagbabago sa ekspresyon ng lalaki at nakitang ito ay lubhang kawili-wili. Natahimik si Ye Fan. Tiningnan niya ang 3 nuclear submarines sa tubig. Ang Chu Yunyao na ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong henyo, kaya ang kanyang eksperimento ay dapat tulad ng sinabi ni Exi Lin Yuan, hindi pangkaraniwan. Kung pumunta ako dito, talagang naging security guard lang ako, at kung hindi ko nakita ang experiment, malaking kawalan. Miss Chu Yunyao, may sasabihin ka. Anyway, nailigtas kita mula sa mga Shadow Warrior. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari mo itong pag-usapan, nakangiting sabi ni Ye Fan. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao, sa tingin mo magpapasalamat ako kung nailigtas mo ako. Paumanhin. Wala akong ganoong klaseng boring na ideya, hindi ba't iniligtas mo ako dahil lang sa nakita mo akong maganda at may pagnanasa sa akin? Kayo. Ang mga lalaki ay mga nilalang na ang ibabang bahagi ng katawan ay nag-iisip. Ito. Gusto ko talaga ang katawan mo at ang mukha mo, pero doktor din ako. Sa pangkalahatan, handa akong magligtas ng mga tao, paliwanag ni Ye Fan. Hindi ako interesadong makinig sa paliwanag mo.
Hanggat ipinangako mo sa akin na gagawin ko ang isang bagay, hahayaan kitang obserbahan ng malapitan ang eksperimento bukas. Anong problema? Maging mahal ko. Napabuntong hininga si Yefan, pagkatapos ay ngumiti ng awkward. Ito, ang estilo ng pagpipinta ay naging mabilis, paano ka magiging manliligaw? Hindi ito totoong magkasintahan, nagpapanggap lang, kailangan kitang makipagtulungan sa akin sa isang dula, sabi ni Chu Yunyao. Acting. Para kanino ta? Isa sa mga manliligaw ko, masyado siyang nakakainis, naiinip na sabi ni Chu Yunyao, sumasang-ayon ka ba? Bakit ang daming tanong? Sumimangot si Yefan at sinabing, ang paghabol sa iyong tao ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao, at bakit hindi mo maging boyfriend, kundi isang manliligaw? May asawa ka na, anong klaseng boyfriend ka? Hindi mo ba ako mabibigyan ng isa pang post? Nanlumo si Yefan, kahit na medyo gwapo ako, pero na-pressure din ako na maging manliligaw ng mga beauty sa lahat ng oras. Lumingon si Chu Yunyao, kung hindi tama, maging security guard mo na lang. Nangangati ang mga ngipin ni Yefan sa puot, sigurado ang babaeng ito na hindi siya maglalakas loob na pilitin ang opisyal ng Xiaogu, kaya kailangan niyang aminin, okay, alang-alang sa iyong kagwapuhan, ako ang magiging manliligaw mo. Naisip ni Yefan sa kanyang sarili, hindi ba ito isang pagkakataon para samantalahin siya? Dahil gustong makipaglaro ng babaeng ito, paglalaroan niya ito. Tumalikod lang si Chu Yunyao at ngumiti ng matamis. Ito ay talagang tulad ng isang rosas na namumulaklak, at ang kagandahan ay hindi mailarawan. Mahal, dahil ganoon nga ang kaso, pwede mo muna akong samahan sa hapunan. Pagkatapos magsalita, nagkusa si Chu Yunyao na lumapit, hinawakan ang braso ni Yefan, at naglakad patungo sa elevator. Miss Chu, pumayag na ako, gawin mo na lang sa pagkakataong ito, huwag mong subukang gawing totoo, hindi ako basta-basta, seryosong sabi ni Yefan, ngunit hindi niya maiwasang mapatingin sa dibdib ni Chu Yunyao. Sa puting bilog na leeg ng babae, makikita mo ang isang malalim na bangin, na talagang hindi karaniwan. Sinulyapan siya ni Chu Yunyao ng masama, huwag kang mag-alala, alam ko talaga kung anong uri ka. Haha, umiwas ng tingin si Yefan, na nagkukunwaring walang nangyari. Sumakay na ang dalawa sa elevator papuntang 20th floor. Paglabas nila ay nasa dining floor na ng hotel. Ang palamuti ay matikas at napakarilag, ganap na hindi maihahambing sa base militar sa ilalim ng lupa, na parang naglakbay sila sa ibang mundo. Pagpasok sa isang maluwag at maliwanag na silid kainan, ang sikat ng araw ay pumapasok sa salamin, na ginagawang sariwa at eleganteng tingnan ang buong silid kainan. Marami na ang mga taong kumakain sa mga mesa na may puting mantel at maislan na mga pinggan. Sa unang tingin, karamihan sa mga taong ito ay mga siyentipikong manggagawa, nakasuot ng puting lab coat o kamiseta, makulit at casual na nakadamit. Nang makitang hawak ni Chu Yunyao si Yefan, halos lahat ay bumati sa kanya ng may paggalang, at sabay na tumingin kay Yefan ng may pagtataka. Magaling si Chu Dong. Magaling si Chu. Ang ilan ay tinatawag na Chairman Chu Yunyao, ang ilan ay tinatawag na kanyang direktor, at kahit ang ilan ay tinatawag na mga inhinyero, lahat ng uri ng mga titulo, hayaan ding maranasan muli ni Yefan ang babaeng ito ang karunungan na nakatago sa ilalim ng magandang hitsura ay talagang hindi simple. Bakit, sa tingin mo ba napakalakas ko? Tila napansin ni Chu Yunyao ang mga mata ni Yefan, at nakangiting tinanong ang lalaki, hindi ako ka-level ng amo mong si Su, kung hindi, susundan mo lang ako. Si Yefan ay hindi gustong kumuha ng ganitong uri ng pag-uusap, at sa halip ay nagtanong, ang iyong pamilya ay hinuhuli sa ibang bansa noon dahil sa iyo. Oo, simula noon, hindi na ako muling nag-abroad, medyo sabi ni Chu Yunyao. Nakalulungkot, sinabi niya, ang boring talaga. Ang kanyang sariling mga magulang at kapatid ay pinatay dahil sa kanyang sariling dahilan. Ang emosyon ng babae ay, nakakainis, na nagpangiti ng mapait kay Yefan. Kapag naglalakad patungo sa isang pribadong silid na napapalibutan ng mga berdeng panloob na halaman, mayroong isang mahabang western dining table. Bago pumasok si Yefan sa lugar na ito, naramdaman niyang kakaiba ang lakas ng mga taong nakaupo sa loob. Pagkapasok ko, nakita ko ang isang lalaki na nakasuot ng Versace shirt, ang kanyang buhok ay maingat na sinuklay, at isang pinong ugali, kumakain ng isang piraso ng filet mignon. Itinaas ng lalaki ang kanyang ulo, inihayag ang mukha ni Zhang Yingjun, at nang makita niya sina Chu Yunyao at Yefan, bahagyang huminto siya, at pagkatapos ay nagpakita ng magiliw ng ngiti na parang simoy ng tagsibol. Yunyao, narito ka, sino itong ginoo? Kabanata 0325 Fiancé. 0325. Siya ang aking manliligaw, Yefan, siya ang nagligtas sa akin noon sa ibang bansa, at ngayon ay magkasama na kami, si Chu Yunyao ay tila isang munting ibon. Nalaman ni Yefan na talagang maganda ang lakas ng lalaking ito, ang susi ay mayroong dalawang tao sa paligid niya. Ang isa ay isang lalaking maikli ang buhok na hindi matangkad, ngunit siya ay malakas at maliksi, na may malamig na tingin sa kanyang mukha. Kumakain man siya ng isang plato ng macaroni, may sama pa rin siyang hinanakit. Pumasok si Yefan at ang dalawa nang hindi nakataas ang ulo. Ang isa pang matipunong lalaki na kinulayan ng pulang buhok, tapos na siyang kumain, ay may hawak na maliit na bilog na salamin doon para lagyan ng make-up, tumingin sa kaliwat kanan, at tuwang-tuwa siya.
Matapos marinig ito, ang matikas na lalaking naka-white shirt ay nagpakita ng pagtataka, pagkatapos ay kusang bumangon, lumakad sa harapan ni Yefan, at nakipagkamay kay Yefan ng nakangiti. Hello, nice to meet. Ang pangalan ko ay Wang Jixiao. Ako ang pinakamatanda sa 3 henerasyon ng pamilya Wang, ako ang fiancé ni Yun Yao. Nakangiting sabi ni Wang Jixiao. Bumilis ang tibok ng puso ni Yefan, talagang hindi siya nakahanap ng magandang trabaho ang moldita na babaeng ito. Ang kanyang fiancé pala ang panganay na apo ng pamilya Wang. Pinatay ni Yefan si Wang Yingpang, isang collateral na miyembro ng pamilya Wang noon, ngunit ngayon ay nasaktan niya ang apo ng pamilya ng hari dahil sa isang babae. Hindi ba ito isang kumpletong pagbagsak sa nangungunang dalawang sikat na pamilya sa Xia Kingdom? Gayunpaman, muling ngumiti si Wang Jixiao at sinabing, noon pa iyon, dahil sinabi ni Yun Yao na may iba na siyang nasa puso, at ayaw niya akong pakasalan, at ayaw ko siyang pilitin. Kaya, nabuwag ang kasal. Oo, Yefan, ex-fiancé ko lang siya at walang kinalaman sa akin. Huwag kang magalit sa akin. Lumayo rin si Chu Yunyao sa kanyang relasyon. Medyo kakaiba ang tunog ni Yefan, itong si Wang Jixiao ay tila walang pakialam na kasama niya si Chu Yunyao. Halika rito, Kuya Yefan, umupo ka. Wala kang pakialam na nandito ako. Miyembro rin ako ng pangkat ng siyentipikong pananaliksik. Hindi dahil kay Yunyao kaya ako narito. Magalang na inanyayahan ni Wang Jixiao si Yefan na maupo. Lumapit muli si Kai Ke, at pagkatapos may hatid ang pagkain, may kinuha siyang mabilis na umalis. Tumingin si Yefan sa masaganang pagkain, ngunit wala siyang ganang kumain. Sigurado siyang niloko siya. Sinabi ni Chu Yunyao kay Yefan, mahal, bakit hindi mo ito kainin? Huwag kang magkamali, si Wang Jixiao ay mula sa militar, at siya ang Deputy Minister ng Departamento ng Pananaliksik ng Militar, kaya siya nandito. Naisip ni Yefan sa kanyang sarili, hindi ba dahil sa iyo kaya siya nakapasok sa departamentong iyon? Batay sa kanyang karanasan, mas ipinakita ni Wang Jixiao na hindi siya nag-iisip, sa katunayan, mas tiyak na siya ay tatutol. Hehe, Yao Yao, sundin mo ang mga lumang tuntunin, halikan mo ang isa at kakainin ko. Determinado ang puso ni Yefan, at hindi siya magdusa ng sobra sa hakbang na ito. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Chu Yunyao, ngunit halatang gumagalaw ang kanyang mga mata, at maya-maya lang ay nagpakita siya ng bahagyang galit. I hate it, hindi talaga kita matutulungan. Nang hahalika na sana ng babae ang pisngi ni Yefan, ipinulupot ni Yefan ang kanyang mga braso sa malambot na baywang ng babae, at mabilis at direktang hinalikan ng pares ng bulaklak sa labi ni Chu Yunyao. Nanlaki ang magagandang mata ni Chu Yunyao, at napagtanto niya na si Yefan ay nagbabalak na gumawa ng 1 pulgada. Ngunit hindi niya magawang itulak ang lalaki palayo, ibig sabihin ay makakakita si Wang Jixiao ng isang biro, kaya kailangan niyang ibuka ang kanyang bibig upang makapasok ang lalaki. Nagmamalaki si Yefan, tinatamasa ang bentahe ni Chu Yunyao, tinikman ito ng sok-sok, napakalakas ng boses niya na kahit ang waitress sa pinto ay narinig ito, at agad na namula. Pagkatapos maghalikan sa loob ng 1 buong minuto, pinakawalan ni Yefan si Chu Yunyao sa magandang mood. Pagtingin kay Chu Yunyao na mapurol ang mga mata, hinalikan muli siya ni Yefan sa noo, baby, kain na tayo. Kinagat ni Chu Yunyao ang kanyang mga labi at nakangiting tumango, ngunit ang ngiti na ito ay medyo hindi natural. Sa totoo lang, hindi niya alam kung bakit, may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang puso, na sobrang kakaiba, at hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya kaagad. Si Wang Jixiao ay nanunood mula simula hanggang wakas nang hindi nagsasalita, na may kalmadong ngiti sa kanyang mukha. Kuya Yefan, sa pagkakaalam ko, parang may asawa ka na, di ba? Nakangiting tanong ni Wang Jixiao. Mukhang hindi niya inisip na si Yefan ay halos 10 taon na mas bata sa kanya at ginamit pa rin niya ang marangal na titulong, kapatid. Oo, sabi ni Yefangsan, naiimbestigahan mo na ba ito matagal na ang nakalipas, at nagtanong ng umutot. Ang asawa mo ay si Su Qingzuo mula sa Jinxiu Group, at isa rin siyang sikat na dilag. Kasama mo si Yunyao, hindi ba siya nagseselos? Tanong ni Wang Jixiao. Isang lalaking lalaki, normal na magkaroon ng 3 asawa at 4 na babae, ngunit ang aking asawa ay napakamapagbigay, casual na sabi ni Yefan. So, lagi nang alam ni Miss Su. Mukhang nagulat si Wang Jixiao. Naramdaman ni Yefan na ang mga salitang ito ay tila isang bitag, at hindi niya maiwasang maghinala na sinabi, Master Wang, hindi mo ba gustong pumunta sa aking asawa para pag-usapan ang mga bagay na ito? Haha, syempre hindi, paano ako magiging kontrabida? Sobrang inggit lang ako sa hakbang na ito, masisiyahan si Brother Yefan sa mga pagpapala ng mga taga-Qi. Ikan-away ni Wang Jixiao ang kanyang kamay. Si Chu Yunyao ay bumalik sa kanyang katinuan, at sinabing may malambing na ngiti, si Yefan at ako ay magkakilala ng maraming taon na ang nakalipas, siya ang aking tagapagligtas, at ipinaubaya ko sa kanya ang lahat, kahit na alam ni Su Qingzuo ang tungkol sa amin. Wala siyang magagawa. Naisip ni Yefan sa kanyang sarili na maswerte na wala si Su Qingzuo, kung hindi ay kailangang magalit ang babae sa kanya. Labis na kinasusuklaman ni Su Qingzuo si Chu Yunyao. Haha, napaka-generous ng asawa ko. At saka, hindi lang si Yao Yao ang manliligaw sa buhay ko.
Siya ay laging bukas ang isipan, ngumiti si Ye Fan. Tumango si Wang Jixiao nang may pag-unawa, oo, napakalakas ni Brother Ye Fan. Naalala ko ang isa sa aking mga pinsan, si Wang Yingpeng, na gumawa ng isang bagay na nakakahiya sa kanyang pamilya noon, ay pinatay ni Brother Ye Fan. Si Brother Ye Fan din ay binibilang na pagpatay ng basura para sa aming pamilya Wang, at gusto ko siyang pasalamatan dito. Mas nakinig si Ye Fan, mas naramdaman niyang masyadong mapagparaya si Wang Jixiao. Ang kanyang pinsan ay pinatay, ngunit siya ay dumating upang pasalamatan ang kanyang sarili. Sa pag-iisip pa lang nito, bigla kong nakita ang lalaking maikli ang buhok na nakasuot ng itim na hamampas sa mesa at sumangot ng malamig. Young Master, kahit na may nagawang mali si Yingpeng, kadugo din siya ng pamilya Wang. Hindi lang sinira ng lalaking ito ang pakikipag-ugnayan mo kay Miss Chu, kundi pinatay din niya si Yingpeng, at ang tiyuhin ko na si Qiao Cheng mula sa Qinglangmen. Huwag mo siyang bigyan ng kahit anong puntos. Tingnan mo ang kulay, hindi mo ba naisip na ang pamilya Wang at Qinglangmen ay nananakot sa kalooban? Hoy, Shen Bin? Kung may nagawa kang mali, kailangan mong aminin, hindi natin mararamdaman na mas mataas tayo sa iba dahil lang sila sa pamilya Wang, hindi tama iyon. Payo ni Wang Jixiao. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao, ngumiti kay Ye Fan at sinabing, ang pangalan niya ay Chen Bin, siya ang direktang disipulo ng pinuno ng Qinglangmen, at napakalakas niya. Mag-ingat ka sa kanya, mahal ko. Humihingi ng tawad si Wang Jixiao, maganda ang relasyon ni Chen Bin at ng aking pinsan, kaya namatay si Yingpeng, natural na hindi siya masaya, kapatid na si Ye Fan, patawarin mo ako. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, hindi ba ang taong ito ang iyong crony? Kung hindi mo siya inutusan, sasabihin niya ang mga salitang ito ng direkta. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.